Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mabilis nga talaga ang panahon at kung masusunod lamang si Abel, ay hindi na niya gustong pakawalan pa si Maxine. She's a full package at alam ni Abel yon right from the start. She's only rude to her at first dahil kung hindi niya ito paghihigpitan, ay hindi makakabangon si Maxine kung saan man siya nalugmok. Sa pag-alis ni Maxine sa kumpanya ni Abel, ay parang napilayan ang matanda. Tama naman nga si Clarence, magaling nga talaga si Maxine. Simpleng white v-neck shirt, black pants and black high heels lang ang suot ni Maxine, pero nililingon na siya ng mga tao. Ang mahaba niyang buhok, parang buhok ng mga modelo ng shampoo. Isang maleta lang ang dala ni Maxine, kaya hindi siya nahihirapan sa pagdadala nito. Habang nakatayo at dinadama ang first few minutes niya pagtungtong muli sa bansang Sinilangan, tumunog naman ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito sa kanyang handbag at sinagot ang tawag mula kay Clarence. Hi Clarence, nakangiti niyang sagot dito. Nag-uumpisang lumakad si Maxine hila ang kanyang maleta. Her long legs are highlighted dahil sa pantalong suot at heels. Her hips are swaying side to side kahit hindi naman niya sinasadya na ganun ang maging motion ng paglalakad niya. May binakasanayan na niya dahil sa isang taon din siyang naging fashion show coordinator. Is it Terminal 2? Nandito ako sa parking, just outside the arrival area. Sabi naman ni Clarence sa kabilang linya. Yeah, Terminal 2. Papunta na ako dyan. Okay. Super excited naman na sabi nito. Paglabas ni Maxine ng building ay may lalaki na nagbukas ng pintuan para sa kanya. Thank you. She mumbled with a grateful smile. The man were like hypnotized. His eyes are fixed on Maxine at pinapanood niya ang paglalakad ng babae papalayo. In just 10 in the morning, kaya tirik ang araw. Maxine put the sunglasses back on. Mula sa kalayuan may nakita siya na matandang babae na Chinese. She's talking to a flight attendant pero parang hindi sila nagkakaintindihan. Hila pa rin ang maleta lumapit si Maxine sa Chinese. She interfered between the conversation of the two. Hi there, what's going on here? Do you need any help? Tanong naman ni Maxine sa flight attendant. Ma'am, may gusto ata si ma'am ang kaso hindi ko maintindihan. Hindi siya marunong magsalita ng English. Kunot noong saad naman ng babae, as if nagpapaliwanag ito sa boss. Hinarap naman ni Maxine ang babae. Good morning, madam. I speak Chinese. Do you need anything? Nagsalita naman ang Chinese. Okay. It was Maxine's turn para harapin ang nalilitong flight attendant. Ang sabi niya, kailangan daw niya ng taxi. Ganun po ba, ma'am? Kaya pala nagmumotion siya kanina na parang sasakyan. Napangiti ng tagilid naman ang babae. Saka muling hinarap ang babaeng Chinese. I'm sorry ma'am. Taxi will be here soon. Wika naman ang flight attendant sa babae. Sa pagtatranslate naman ni Maxine sa sinabi ng flight attendant na paparating na ang taxi. Masaya at maliwalas naman ang mukhang pagtutura naman ng babae. Nagpasalamat naman ang babaeng Chinese. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sa paglalakad si Maxine. Ilang minuto ring ginawang runway naman ni Maxine ang sementaryong sahig sa airport bago niya tuluyang nakita si Clarence. Maxine! Mahabang pagtawag naman ni Clarence sa kaibigan at tumakbo ito papalapit sa kanya. Nakabukas ang mga kamay ni Clarence. Kasing lapad ng ngiti ni Clarence ang nakapaskil sa mga labi ni Maxine. Nagyakap ang dalawa na mahigpit. Nang humiwalay sa isa't isa, hindi na napigilan pa ni Clarence ang sarili na pansinin
ang malaking pagbabago ni Maxine. Hindi lang malaki, napakalaki. Because she looked like someone else. Ibang-iba sa hitsura niyong lumakad siya papasok ng airport 3 years ago. Tingnan mo nga ang sarili mo. It's been 6 months when I last saw you. Pero hindi ka naman ganito ka-sexy last time. At ang balat mo? Hinila naman ni Clarence ang braso ni Maxine. Napakakinis mo, Maxine. Hindi uwi ka naman ni Maxine dito. I miss the old times nung nasa China ako. I was as white as you, pero nasunog ako dito sa Pilipinas. Uwi ka naman ito sa kanya. Out of the blue. Malambing na niyakap naman ni Maxine ang kaibigan. Thank you so much, Clarence. I don't know kung paano kita mababayaran sa mga nagawa mo. Pinulupot din ni Clarence ang kanyang mga braso sa mas lumiit pang baywang na kaibigan. Tita Abel guide you so well, but it was you who made yourself like this. I'm so proud of you, Maxine. After a while, kumalas naman si Clarence. Ano, tara na? Your family's waiting. Nandun din si Laura Bell. Masayang-masaya si Maxine na muli niyang makakasama at mayayakap ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang anak niya. Masiglang pumasok si Maxine ng sasakyan ni Clarence. Inilagay naman lahat ni Clarence ang lahat ng bagahe niya sa trunk. Okay, selfie first. Ia-upload ko to sa IG with the hashtag The Queens has arrived. Nang mga oras na yun ay nasa naiya si Luis. Bandang 10:00 ng umaga. Susunduin niya si Kylie na darating from business trip nito galing Indonesia. He's waiting inside the lobby. Dahil sa tagal na naghihintay, pumunta muna si Luis sa restroom para mag-discard ng excess water. Pagkalabas niya ng CR, may nakasalubong siyang 2 lalaking halos kaedad niya. Talaga, dude? Sobrang hot niya. Lalapitan ko nga sana, kaso mukhang hindi basta-basta. Wika naman ng isang lalaki. Kung nagkataong GF ko yon, yung babaeng yon, hindi ko na siya pakakawalan pa. Magkamatayan na. Those men conversation fade away dahil sa palayo ni Luis from them. Bumalik si Luis sa labi ng arrival area. Tiningnan niya muli ang paligid dahil baka nariyan na si Kaylin. Pero ang nakita niya ay isang babaeng nakasuot ng white t-shirt, sexy tight pants, and a high heels. Naglalakad ito papalabas habang hila-hila nito ang kanyang bagahe. At habang may kausap ito sa telepono, ang tanging nakita na lamang niya ay ang likod nito. Yung lakad ng babae parang si Maxine. Tila ba noong una niya itong makita ang kanyang ex-wife, noong nagmamodel pa ito. Ikiniling naman ni Luis ang kanyang ulo para mailis sa isipan niya ang biglang pagsagi ng alaala ni Maxine. Muli siyang naupo sa couch at ipinagpatuloy ang paghihintay sa kasintahang si Kaylin. Bandang 3:00 ng hapon nakauwi sina Luis at Kaylin. They'd been live-in partners for more than 3 years now, but never pang nagparamdam si Luis kay Kaylin ng kasal. Minsan napapaisip si Luis kung nasaan na kaya si Maxine. There are times na sinusundan niya ang yaya ni Laura tuwing ihahatid siya sa side ng ex-wife. But unfortunately, if not Giselle or Marco, ang ex-father-in-law naman niyang si Eddie ang sumusundo kay Laura. Ang huling kita niya kay Maxine ay noong pinagbili nito ang wedding ring nito. There are times na tinatanong ni Luis ang anak kung nasaan nga ba ang mami nito. Tita Giselle said, "Mommy is in a province. We always talk in Skype." Yun ang parating sagot naman ng bata sa kanya. Laura is almost 5 years old now. Magandang bata, matangkad, healthy at matalino din ito. At malapit na itong pumasok next school year. Mabuti namang stepmom si Kaylin sa bata. But honestly speaking, para kay Luis, walang kapantay ang pag-aalaga ni Maxine. Mabait si Kaylin in a way na galante ito. She spent too much money to spoil Laura. She's buying her dress, toys, but his daughter is not materialistic. Kaya hindi rin ini-enjoy ng bata ang mga ibinibigay ni Kaylin. Habang si Maxine naman ay pinagluluto sila,
Ito rin ang naglalaba ng mga damit nila dahil wala siyang tiwala sa paglo-laundry when it comes to maintaining and organizing the house. Walang-wala talaga si Kaylin sa kanyang ex-wife. Kontento naman si Luis sa takbo ng buhay niya for the past years. Umalis na siya ng bangko after her affair with Kaylin was exposed to the public. Inunahan na niya ang administrasyon bago pa siya tanggalin ito. Kaylin helped Luis in founding new business. Pera-pera lang kasi ang tingin ni Kaylin at maraming bagay. Kakapasok lang nilang dalawa sa condo unit ni Kaylin. Doon na sila nagsama-sama dahil spacious naman doon. When she arrived from Indonesia, may dinaanan pa silang importanteng mga papeles, kaya hapon na sila nakauwi dito. Where is Laura, Yaya Tessie? Bungad naman ni Kaylin sa matandang nag-aalaga kay Laura tuwing nasa trabaho silang magpartner. Sinipa naman ni Kaylin ang high heels na sinuot nito at siya naman itong agad niligpit ni Yaya Tessie. She headed straight to the living room and she threw herself in the couch. Nasa Tita Giselle niya. Sagot naman ni Luis sa tanong ni Kaylin. Luis closed the door behind him. Hinubad niya ang sapatos, saka nagsuot siya ng tsinelas panloob. Yaya, kape nga. Wika naman niya at pumunta siya malapit kay Kaylin. Why? Biglang tanong naman ni Kaylin. What do you mean why? Bakit nasa kanila na naman si Laura? Just last week, nakasama na nila si Laura Bell for 24 hours. They were abusing your kindness, can't you see? Mataray na pahayag naman ni Kaylin na sinamahan pa nito ng irap. Nakikita lang nila ang anak ko twice a month, maximum na ang thrice. Wala namang problema kung makakasama nila ang anak ko ng ilang araw. Mula sa kusina dumating naman si Yaya Tessie, dala ang kape naman ni Luis. Sir, kape niyo po. Inilapag niya ito sa mesa saka umalis sa harap ng mga amo. Thank you, Yaya. Wika naman ni Luis. Sa kaniya iniabot ang tasa at humigop ng kape. Sa ikatlong paghigop naman ni Luis, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at namakita niyang tumatawag ang kanyang anak. Dahil sa takot na baka magkaroon pa ng koneksyon si Maxine sa boyfriend niya, binilhan ni Kaylin ng sariling cellphone nito si Laura. Ito ang gamit ni Laura para kontakin ang ama tuwing na kay Giselle siya. Yes, baby? Nakangiting wika naman ni Luis habang binabati nito ang anak. Hello, Daddy? Can I stay tonight kasama si na tita? Tonight? Why? I just wanted to stay. Please say yes, Daddy. Mabait naman po ako, hindi ba? Malambing na pagsusumamo naman ni Laura sa ama. Alright, uuwi ka na bukas, okay? Nakauwi na si Mami Kaylin. Nagkatinginan pa sina Luis at Kaylin. Ay well, thanks Dad. Matapos noon ay pinutol ni Laura ang tawag kahit hindi pa tapos si Luis sa pagsasalita nito. Ipinatong naman niya ang kanyang cellphone sa table, saka naglin sa sandalan ng sofa. Laura Bell's going to spend the night with them. Wika naman ni Luis kay Kaylin. Whatever, it's your fault naman ni. Wika naman ito at napaira pa sa kanya. Halos piyesta ang pagkaing nakahain sa bahay ni na Maxine. Naghanda ng napakaraming pagkain sina Giselle para sa pagdating ng ate nila. Giselle is still single. She broke up from her last boyfriend. Hindi niya maatim na mag-asawa after witnessing what happened to her sister marriage. Miski si Marco ay wala pa ring asawa, but he and his girlfriend for a long time are open about settling down. Dahil sa maganda ang career na magkapatid, nagtulong-tulong silang tatlo sa pagbili ng bahay at lupa sa isang private subdivision around Manila City. Umalis na sila sa Valenzuela dahil mas accessible sa Maynila, lalo pa at doon sila nakabase sa trabaho nila. Nang marinig nila ang tunog ng sasakyan ni Clarence, ay hindi na nila mapigilan ang excitement na kagabi pa nila nararamdaman. Lalong napuno ng buhay ang malaki nilang bahay nang makita nila si Maxine na bumaba na ng sasakyan ni Clarence. Nagyakap silang lahat hanggang sa makita ni Maxine sa isang gilid ang anak. They are so excited to see each other
to the point na nakalimutan na pati ni Giselle ang pamangkin nito. Bumuhos naman ang luha ni Maxine sa kanilapitan ng anak. Lumuhod siya sa harap ng bata para maging eye-to-eye level silang dalawa. "Mami?" Napangiti naman at umiiyak si Maxine. "Yes, I'm your mommy, baby." Lumapit si Maxine sa anak at niyakap niya ito na mahigpit. Matagal siyang nangulila rito. Walang araw na hindi sumagi sa isip niya si Laura. "Kain na tayo?" Giselle spoiled the moment sa kanila inatake ang mala Noche Buena nilang mga handa. Hindi na mapaghiwalay pa ang mag-ina since this morning. When the clock hits on 10:24 p.m., Laura fell asleep. Nasa kama siya ng kwarto ni Maxine. After 3 years, ngayon lang ulit sila matutulog na magkatabi. Nagpalit na rin si Maxine ng pantulog nito. Ang bahay nila ay 3 palapag. Ang kwarto ni na Giselle at Marco ay nasa tuktok. Ang master's bedroom naman ay nasa 2nd floor. At yun naman ang ginagamit ni Maxine. Ang sa papa naman nila ay nasa 2nd floor dahil matanda na siya para makisama pa sa 3rd floor. Hindi na niya kakayanin ang pagpanhik-panaog. Nakatulog na ang kanilang ama habang si Marco naman ay nasa kwarto niya. Ka-video call nito ang kanyang nobya. Naabutan naman ni Maxine si Clarence at Giselle sa malawak na sala. Umiinom sila ng red wine. Nakihalubilo naman sa kanila si Maxine pero hindi siya naroon para uminom. "So ngayong nakabalik ka na, anong plano mo?" Nagtatanong naman na wika sa kanya ni Clarence. "Nung una, gusto kong maghigante." Umupo ng maayos si Giselle para makinig sa kapatid niya. "Pero sa nakalipas na taon, nang makalimutan ko ang sakit at nararamdaman ko kay Luis, nagbago ang isipan ko. Siguro, ang pinakamagandang paghihigante para sa kanila ay ang baguhin ko ang sarili ko." "So ano nang gagawin mo ngayon, ate?" Tanong naman sa kanya ni Giselle. "Babawiin ko si Laura sa kanila. Whatever it takes. Gusto kong ibalik yung karapatan na ipinagkait nila sa akin noon. At kung may gagawin silang makakasakit sa akin or kahit na sinong malapit sa akin, hinding-hindi ko hahayaan na mananalo sila. Kung noon ay naging mahina ako at takot ako sa kanila, lahat na yun ay nabago sa paglipas ng panahon."